mahal na mahal na si Tatay Digong ay dahil bumalik ang kapayapaan at nasupil ang droga sa lansangan. Ngayon naman po, nagsalita po ang Justice Secretary Remulla na sinasabi nila dahil sinira daw ang mga ebidensya na nagpapatunay ng crimes against humanity sa drug war ni Tatay Digong, kaya daw nila ibibigay sa ICC. Nick, anong ibig sabihin yun? Kung sira ng ebidensya, ibig sabihin, nandito si Tatay Digong sa dahig para litisin sa drug war, pero wala na palang ebidensya. Kung ang Pilipinas mismo, di ba po, no, na siyang lugar ng pinangyarihan ng di umano mga krimen, ay wala ng ebidensya, paano naman makakarating dito sa dahig ang ebidensya? Lalong walang ebidensya, no? Kaya nga tinasabi namin, bakit yung pa pinadala sa dahig? Hindi niyo po pwedeng sabihin na dahil wala ng ebidensya kaya namin pinadala sa dahig at bahala ang mga tagahig. Pero sino ba magbibigay ng mga testigo? Di umano, 4 ang testigo na gagastusan ng Pilipino para padala rito. Akala ko ba paulit-ulit na sinasabi ni Bangag Jr. na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil ito'y labat sa ating soberenya. Ngayon, pera pa natin ang gagamitin para dalhin dito ang at least 4 na testigo, di ba ho, no? Na mali. Na pag-usapan natin yung legal na aspetong ito. Ang Pilipinas ay sumapi sa ICC dahil sabi nga niya, pag wala ng gobyernong gumagana o kapag ang mga hukuman ay sarado, kinakailangan may mapupuntahan pa rin mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdig. Kasama na dyan yung war crimes at saka crimes against humanity. War crimes po, ito yung hindi paglabag sa batas na umiira pag merong labanan, yung huwag tatargetin ng mga sibilyan. At ang crimes against humanity, yung malawakan o systematic na pag-atake sa sibilyan na alam nila na ang inaatake ay mga sibilyan. Pero hindi natin sinabi na ang pagiging kasapi natin ng ICC ay hinahayaan na natin ng ICC maglitis sa mga kaso. Dapat lokal na hukuman habang ito ay bukas. Pero ang sabi ni Secretary Remulla, wala na raw ebidensya, nasira ang ebidensya. So ibig sabihin, kung wala ng ebidensya, ang lokal na pamahalaan hindi makakalitis, hindi makakapagparusa dahil walang ebidensya. Kung sira ng ebidensya, paano ngayon itong ICC makakalitis at magpaparusa? Meanwhile, nakakulong si Tatay Digong. Wala pang napapatunayan, sinabi ng Justice Secretary, sira ng ebidensya, habang nakakulong dito po sa kabila ng mga bakod na yan, ang Tatay Digong. Katarungan ba yon? Nakakulong po ang aming Tatay Digong na wala na palang ebidensya. Yan ang inamin ng Justice Secretary mismo. Tama pa ba yon na pagpatuloy nilang ikulong si Tatay Digong gayong wala naman silang ebidensya? Ang sabi nila, sinira. Pero nasaan ba yung 30,000 na biktimang sinasabi nila? Pati nga pagsampa dito sa ICC, hindi ko malaman kung ilan yung sinasabi nila, pero parang 43 o 44 cases lang ang pwede nilang litisin. Kayang-kaya litisin niya ng mga hukuman. Linawin ko po hindi ko sinasabi na walang krimen nangyari. Pero dahil ang mga krimen nito ay nangyari sa Pilipinas at bukas ang hukuman ng Pilipinas, dapat sa Pilipinas linilitis itong mga kasong ito. Hindi dito dahil kung hindi makuha ng ebidensya sa pulis, ng pulis, para litisin sa Pilipinas yung mga ebidensya na yan, lalo na itong mga dayuhan nito. Hindi nga nila alam kung sino mga nambobola. Yung matubato na yan, ang tagal-tagal na nagdadakdak sa Pilipinas, meron bang naniniwala sa kanya? Wala. Kasi nung minsan nang napatunayan na nagsinungaling yan sa Senado, di ba? O bakit mong papapaniwalaan? Siyempre kapag puti, wow, bilib sila. Hindi naman nila alam yung pagkatao ni Matubato. Mas mabuti talaga, at yan ang dahilan kung bakit dapat sa lokal na hukuman litisin yan, kasi makikilala ng mga Pilipinong huwes ang pagkatao ng mga tao, malalaman nila kung nagsisinungaling o hindi. Kasi mga puti naman, siyempre, hindi nila alam ang ugali, hindi nila alam yung mga facial expression ng mga Pinoy pag nambobola, di ba ho? No? Samantalang ang Pilipinong mahistrado, nalalaman yan. Sa pag-amin ni Justice Secretary na sinira di umanong ebidensya, dapat talaga itigil na ang paglilitis kay Tatay Digong sa ICC dahil wala talagang ebidensya. Ang issue na lang, sinira ba o wala talagang ebidensya sa mulat-mula. Ano ang prueba na nanira? Sinong nanira? Diba? Ang linilitis naman ay mga panahon na City Mayor pa si Tatay Digong. Bakit? Nandiyan naman si Leila de Lima ng mga panahon na yon. Ang hirap ni Leila de Lima, nung siya ay Justice Secretary, putak siya ng putak laban kay Mayor Duterte, pero wala naman siyang ginawa. Sino may kasalanan kung nagkasiraan nga ng ebidensya? 6 na taon naman umupo sa kapangyarihan si Leila de Lima,
bilang chair ng CHR at saka kalihim ng Department of Justice. Hindi ba 4 na taon ay sapat na panahon na para mangalap ng ebidensya? Tapos ngayon sasabihin nila, sinira ang ebidensya. Now, sinasabi nila no 6 na taon ni Tatay Digong, doon daw sinira ang ebidensya. In the first place, pinansin ba kayo ni Tatay Digong? Kaya nga naroon si Tatay Digong, palagi ko siyang hinahabol tungkol dito sa ICC na kinakailangan paghandaan. Ang sinasabi niya, ay nako, wag kang mag-abala dyan sa ICC na yan. Malinaw na malinaw sa isipan ko na bilang isang abogado na walang jurisdiction ng hukuman na yan. Yeah. Hindi ka kayo pinansin ni Tatay Digong, bakit siya maninira ng ebidensya? Hello? Kumbaga, wala kayong importansya sa kanya, bakit niya sisirain ng ebidensya na wala naman? Alam niyo po, kahit sinong bansa, ang prinsipyo na sinusunod, ang akusado, presumed innocent until proven otherwise. Sinong dapat magprueba ng pagkakasala ng akusado? Yung nag-aakusa, yung prosecutor ng ICC, ang gobyerno ni Marcos Jr. Nasa ng ebidensya, sinira na raw. Kung totoong sinira na yan, matapos ang 6 na taon ng Aquino administration, sinong may sala? Leila de Lima as chairman of CHR and as Secretary of Justice. Ang ingay-ingay niya yung mga panahon na yon. I will prove that the Davao Death Squad is controlled by Mayor Duterte. Walang nangyari. At natapos ang 6 na taon na naman, ngayon 9 taon na, tsaka siya maghahanap ng ebidensya. Alam nyo, may dahilan kaya kung bakit ang ordinaryong krimen dapat binablatter. Kasi yung blatter na yon, record, as soon as nangyari, di umanong isang krimen. Dahil pag lumipas na ang panahon, talagang magkakalimutan na yan at magkakawalaan ng ebidensya. Diba? Pero sa tingin ko, kung ako'y abogado mismo ni Tatay Digong sa ICC, gagamitin ko yung sinabi ni Justice Remulla. Nasira ng ebidensya. Kung nasira ng ebidensya, hindi na maibabalik. Diba? Diba pag sira na, hindi na maibabalik. At kung wala ka ng ebidensya, bakit pa nakakulong si Tatay Digong na hindi pa napapatunayan nagkakasala? At dahil sira na di umanong ebidensya, hindi na mapapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Kaya ang sigaw ng taong bayan, ang dapat gawin kay Tatay Digong, bring him home! Bring him home! Bring him home! Yan po ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Akin naman po, kung talagang wala ng ebidensya, let's be fair. Bring him home. Baka may 80 anyos na siya, dapat naman po, hayaan na natin siyang mamahinga sa nalalabi niyang panahon sa mundong ito. Agree ba kayo? Disagree? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Hanggang sa susunod po, etong yun yung Spokes ang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that we have. You're the only country that we love. And sino pinakamagaling na presidente? Duterte! Duterte!